Naririnig ko ang paulit-ulit na tunog ng aking palakol habang tumatama ito sa pader. Sa bawat ayon ko, mas bumibigat ang aking paghinga hanggang sa wakas, may lumabas na asul na likido mula sa mga bitik. Ink, isang pambihirang kayamanan. Dali-dali ko itong sinalo sa bote habang nakangiti. Lumingon ako kay Nero, ang maliit at maitim kong kaibigan, at pinasalamatan siya sa paggabay sa akin dito. Sa isip ko, ito na ang tiket ko para matanggap sa Pioneering Corps. Paglabas ko sa liwanag, natano ko ang sentro ng lungsod na kumikinang sa iba't ibang kulay. Naroon ang mga colorist, tinitingala bilang mga bayani. Inggit at paghanga ang naramdaman ko, pero alam kong may misyon ako. Pumunta ako sa testing site ng C-Rank Pioneering Corps, umaasang ang dala kong ink ay sapat na patunay ng aking halaga. Ngunit bago pa ako makatapak sa loob, marahas akong itinaboy ng mga gwardya. Isang lalaking may pulang buhok ang humarap sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nagliliyab sa apoy. Tinawag niya akong colorless. Ang salitang iyon ay mas masakit pa sa anumang suntok. Sabi niya, ang mga tulad ko ay wala ng puwang sa mundo ng mga bayani. Muntik na akong tamaan ng kanyang apoy, at sa gitna ng tawanan nila, iniwan ko ang lugar na taglay ang pait ng diskriminasyon. Bumalik ako sa workshop ni Mari, na gaya ko ay wala ring kulay. Siya lang ang nakakaalam ng tunay kong galing. Habang binibili niya ang dala kong ink, ipinaalala niya sa akin na nakakabalik ako mula sa Blacklands ng buhay, isang bagay na hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Iniabot niya sa akin ang isang papel, ang application para sa Dawn Pioneering Corps, isang S-rank unit. Kinabahan ako, S-rank, ako, pero sabi ni Mari, abilidad ang tinitingnan nila, hindi ang kulay ng balat o kapangyarihan. Hawak ang papel, nagkaroon ako ng bagong pag-asa. Habang naglalakad ako sa isang madilim na eskinita, biglang naniga si Nero sa bulsa ko. Ramdam niya ang panganib. Bago pa ako makalingon, isang malakas na pagsabog ang tumama sa likod ko. Tumilapon ako at binalot ng dilim ang paningin ko. Nagising akong nanghihina sa gilid ng isang ink waste kit, isang balon ng lason. Nakita ko ang isang lalaking may berdeng buhok na hawak ang nakakulong na si Nero. Ninanakaw nila ang kay sa isa kong pamilya para ibenta sa black market. Umakyat ang galit sa buong katawan ko. Isang kakaibang itim na enerhiya ang lumabas sa kamay ko, pero bago ko pa ito maunawaan, itinulak nila ako sa loob ng hukay. Habang lumulubog ako sa malapot at itim na likido, naririnig ko ang iyak ni Nero. Dito na ba matatapos ang lahat? Isang boses ang umalingaw sa isip ko. Malamig at makapangyarihan. Hahayaan mo na lang ba ito? Kunin mo ang iyong tunay na kulay. Bigla akong napadpad sa isang puting kawalan. May aninong nakatayo sa harap ko. Sa sandaling iyon, hindi na takot ang naramdaman ko kundi determinasyon. Kailangan kong iligtas si Nero. Ibinuhos ko ang lahat ng lakas ko. Sumabog ang inkpit. Sa isang iglap, naglaho ang lason at naramdaman ko ang daloy ng purong kadiliman sa aking mga ugat. Mula sa hukay, bumangon ako, hindi na bilang isang mahinang bata, kundi bilang isang anyo ng dilim na kayang lumunin ng sinumang hamarang sa akin. Nakita ko ang takot sa mga mata ng mga lalaki habang lumalabas ang dambuhalang itim na mga kamay mula sa aking anino. Ngayon, malalaman nila kung ano ang kayang gawin ng isang colorless. Selyado na ang buong paligid, wala nang natira kundi mga durog na bato at alikabok. Nakasandal ako sa isang matalas na tipak ng bato, habang humihingal at pilit na kumakalma. Rinig ko ang malalabo pang boses ng mga awtoridad sa malapit. Isang lalaki ang pilit na sumisigaw sa isang opisyal, isinusumpa niyang nakakita siya ng isang maliit na kamay na kasing laki ng sabata na sumulpat mula sa lupa at nagpabagsak sa buong distrito sa isang iglap. Hindi siya nagsisinungaling. Ako ang nakaranas niyon. Sa di kalayuan, nakita ko ang mga colorist, mga pioneer na nagtataglay ng kapangyarihang matagal ko ng kinakainggitan. Isang lalaking nakapula at isang babaeng nakabughaw ang naglalakad sa gitna ng mga guho na tila ba mas mataas sila sa lahat. Tiningnan nila ang mga biktima ng may pandidiri, na parabang mga basura lang ang mga ito dahil sa pagiging B-rank at pagkakaroon ng masamang reputasyon. Wala silang pakialam sa mga buhay na nawala, ang tanging habol nila ay ang malaking nilalang na naiulat na lumitaw sa lungsod. Sinimulan nilang suriin ang isang bakas ng itim na tinta sa lupa, ang aking tinta. Ngunit maling lugar ang tinitingnan nila. Wala na ako roon. Naglakbay ang isip ko pabalik sa kung paano ako humantong sa ganitong kalagayan. Napakadilim. Nagising ako sa isang mahinang kaluskos at isang pamilyar na tawag. Nero, bulong ko. Tumalon ang maliit na nilalang sa aking mga bisig. Niyakap ko siya ng mahigpit, punong-puno ng ginhawa, ngunit biglang bumalik ang mga alaala, ang tinta, ang pagbabagong anyo, at ang tuluyang pagguho ng mundo sa paligid ko. Nang inig ang buong katawan ko, sinuri ko ang aking mga kamay, mukhang normal naman, ngunit nang hawakan ko ang aking buhok, iba ang pakiramdam nito. Kulay gabi na ito, pati ang mga mata ko ay nagbago na rin. Nero, tulungan mo ako. Wala akong makita, pakiusap ko. Tumalon si Nero sa harap, umiikot na parang isang maliit na black hole.
Isang mahinang liwanag ang nagmula sa kanya, at doon ko nakita ang isang bangungot. Wala na kami sa lungsod. Nakatayo kami sa isang kagubatan ng mga baluktot at itim na puno. Ang Blacklands, isang ipinagbabawal na lugar para sa mga elit lamang, at sa hindi maipaliwanag na paraan, napunta ako sa pinakapuso nito. Kailangan nating umalis, sabi ko ng pasinghal. Naglabas ng babala si Nero bago pa man may hamampas na anino na parang isang higanting ahas. Mabilis akong umiwas gamit ang aking instinct. Mas marami pang halimaw ang papalapit, naakit sa liwanag ni Nero. Tumakbo kami ng mabilis sa pagitan ng mga puno. Bigla kong naramdaman, isang sensasyon na tila may bumubukas na black hole sa loob ng dibdib ko. Pero hindi ito masakit, sa halip, isang dambuhalang lakas ang damaloy sa aking mga ugat. Hindi ako napapagod, pakiramdam ko ay mas magaan ako, mas mabilis, hindi na tao. Isang halimaw ang sumugod mula sa kanan. Natigilan ako sandali, inihahanda ang sarili sa kamatayan, at ipinikit ang aking mga mata ng kagatin ng madiin ang aking braso. Crack! Idinilat ko ang aking mga mata. Ang mga ngipin ng halimaw ay nadurog sa balat ko. Tumitig ito sa akin ng may purong takot bago umungol at tumakas sa dilim. Tiningnan ko ang braso ko, wala man lang kahit isang galos. Ito ang kapangyarihan ng color. Ngunit biglang lumamig ang paligid. Sumigaw ng babala si Nero, pero huli na siya. Isang dambuhalang anino ang lumabas mula sa likod ng isang malaking puno, isang cyclops. Isang high-level predator. Bago pa ako makakurap, tinamaan ako ng kamao nito, dahilan upang tumalsik ako sa hangin hanggang sa mawasak ko ang isang puno. Lumapit ang halimaw sa butas kung saan ako nakahiga. Mabaho ka ng kaunti, ungol nito, habang nakangisi sa gutom. Pero pwede na, hindi ako nakaramdam ng takot. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, kabaligtaran ang naramdaman ko. Nakamit ko na rin sa wakas ang kulay na matagal ko nang hinahabol. Itininggal ko ang aking kamao, dinarama ang madilim na enerhiyang umaalingaw-ngaw sa aking mga buto. Hindi ko na kailangang tumakbo. Tinawag ko ang kadiliman. Sumunod ito agad, binalot ang buong katawan ko hanggang sa maging isang aninong may anyo. Naging isang lalaki ako na gawa sa pulong itim. Sumugod ang halimaw, pero hindi ako gumalaw. Humakbang ako pasulong, nagbibitak ang lupa sa bawat tapak ko, at nagpakawala ng isang diretsyong suntok. Hindi lang basta namatay ang Cyclops, naglaho ito na parang abo. Ang lakas ng suntok ay bumaon sa buong kagubatan, winawasak ang mga anino. Tumagos ang liwanag sa mga puno, at sa isang sandali, ang Blacklands ay naging isang napakagandang luntiang tanawin. Pagkatapos, biglang nawala ang kapangyarihan. Naglaho ang itim sa aking balat, at naiwan akong mapatla at manghina. Nahulog ako mula sa hangin at bumagsak sa lupa. Hindi pa matatag ang aking color, mabilis itong nauubos. Bakit ka nag-aalinlangan? Isang tinig ang bamulong sa isip ko. Nariyan lang ang iyong biktima. Kanin mo, kung hindi, ikaw ang mamamatay. Iabot mo ang iyong kamay. Lumabo ang paningin ko. Dahil sa desperasyon, iniabot ko ang aking kamay sa labi ng halimaw. Sa sandaling madikit ang aking mga daliri, nagsimulang matuno ang halimaw, ang enerhiya nito ay direktang hinigop ng aking katawan. Isang black hole ang bumukas sa hangin, nilalamon ang bawat bakas ng nilalang. Nawala ang distortion, muling nangitim ang aking buhok. Bumalik ang lakas ko, sapat lang para makaupo ako ng tuwid. Naupo ako roon sa katahimikan ng mga guho, dahan-daang humihinga. Nakaligtas ako, pero habang tinitingnan ko ang aking mga kamay na may bahid ng itim, alam kong ang dating ako ay wala na at hinding-hindi na babalik. Tumunog ang pinto habang itinutulak ko ito pabalas, at agad kong nalanghap ang pamilyar na amoy ng langis at bakal. Nakayuko si Mari sa kanyang workbench, seryosong nagdodrawing ng mga sukat. Hindi niya ako nakilala dahil sa suot kong mahabang itim na coat. Sa katunayan, bakas ang takot sa kanyang mukha. Habang papalapit ako, nakita ko ang mabilis na pagtaas-baba ng kanyang dibdib dahil sa kaba. Kumuha siya ng isang malaking screwdriver, at namumuti na ang kanyang mga daliri sa higpit ng pagkakahawak. Mukhang kainahinala ka, babala niya, nanginginig pero matalim ang boses. Huwag kang lalapit, kundi papatayin kita. Hindi ko intensyong takutin siya, pero masyadong tumagal ang katahimikan. Sumigaw ako para mabasag ang tensyon, pero lalo lang niyang itinaas ang kanyang sandata. Kumalam ka, sabi ko, habang sa wakas ay ibinababa ko ang aking hood at hinubad ang coat. Pilit akong ngumiti ng bahagya. Ako ito, Mari, si Kay. Natigilan siya, dahan-daang bumaba ang screwdriver habang sinusuri niya ang aking mukha. Pagkatapos, ang gulat ay napalitan ng matinding pag-aalala. Anong nangyari sa hitsura mo? Sigaw niya. Ipinaliwanag ko ang lahat, ang ink waste, ang paghihirap ko, at ang pagbabagong nangyari sa akin. Habang nagsasalita ako, nakita kong nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi na siya takot, galit na siya. Ipinatong niya ang screwdriver at kumuha ng malaking martilyo. Hinding-hindi ko sila mapapatawad, gigil niyang sabi. Dapat lang na maduraj ang mga ulo nila. Ayos lang, Mari, mabilis kong sagot, habang pinipigilan siya.
Nakaganti na ako, napapikit siya ng mariin, at unti-unting nawala ang galit sa kanyang mga mata. Binitawan niya ang martilyo na lumikha ng malakas na tunog sa sahig at humingi ng paumanhin, nadala lang daw siya ng emosyon. Nakita ko ang natitirang pag-aalala sa kanyang mga mata. Sinabi niyang takot na takot siya simula nang mawalan kami ng kontak, at nagpapasalamat siyang buhay pa ako. Pagkatapos, tiningnan niya ang aking buhok, ang bagong kulay na nakuha ko mula sa waste. Hindi ka pani-paniwalang nakaligtas ka sa ink waste, bulong niya, pero ang kulay na yan, madalas yang iniuugnay sa mga halimaw. Kay, baka hindi maganda ang maging tingin ng ibang tao sa iyo. Walang anuman iyon, sabi ko sa kanya. Totoo ang sinabi ko, may pagkakataon na akong maging isang colorist. Didiretso na ako sa entrance exam ng Pioneering Corps. Bamantong hininga siya, halo ng inis at pagmamalaki. Nang humiram ako ng gamit, ganoon pa rin ang tingin niya sa akin gaya ng dati kapag nangangako akong babayaran ko siya. Ituturing ko na lang itong investment para sa isang magiging colorist, sabi niya sabay hila sa kamay ko. Sumunod ka sa akin, mayroon akong gamit dito na saktong-sakto para sa iyo. Napakabigat ng hangin sa labas ng Coliseum dahil sa aura ng daan-daang aplikante. Saan man ako tumingin, may mga taong naglalabas ng kanilang mga kulay, matingkad na berde, malalim na asol, at kulay lupa. Nanatiling nakasara ang aking balabal, pakiramdam ko ay isa akong anino na gumagalaw sa gitna ng bahaghari. Naglakad ako sa gitna ng mga grupo ng kandidato, nakikinig sa kanilang mga kinakabahang kwentuhan. Nakaka-tense ang atmosphere dito, bulong ng isa sa malapit. Maging alerto ka lang, sagot naman ng isang lalaking may berdeng buhok. Pinag-uusapan nila ang Dawn Pioneering Corps, ang mga S-rank na alamat. Ang tinaguriang, pag-asa ng nagniningning na lungsod. Nakaramdam din ako ng kaba. Ang mga taong ito ay hindi lang basta pioneer, sila ang mga elite. Ang tunay na hamon ay ang mga kalaban, patuloy ng lalaking may berdeng buhok, sabay turo sa isang babaeng nakatayo ng mag-isa. Siya si Ellie Sayen, ang ikalawang anak ng pamilyang Sayen. Pagkatapos ay hamina ang kanyang boses. Pero ang tinitingnan ng lahat ay ang lalaking iyon. Sinundan ko ang kanyang tingin sa isang lalaking may matingkad na berdeng buhok at may ngising nakakairita. Siya si Gale, ang Gale Sword. Sabi sa mga balibalita, isa siyang henyo pero malupit. Tinitingnan niya ang ibang kandidato na parang mga insekto lang. Nang mapansin niya si Ellie Sayen, lumawak ang ngisi niya, na tila nakahanap na siya ng larwang sulit paglaruan. Umutong ang mga speaker, at tumahimik ang buong arena. Umakyat sa entablado ang mga matataas na colorist mula sa Dawn Corps. Napakalakas ng kanilang presensya, parang isang bigat na dumadegan sa aming lahat. Isang lalaking may dilaw na buhok ang humarap sa amin. Malamig at direkta ang kanyang mga salita. Pera, kapangyarihan, karangalan, walang halaga ang mga iyan dito, anunsyo niya. Kakayahan lang. Ang mga sadyang malakas lang ang may pwesto sa core na ito. Walang lugar ang mga mahihina rito. Kumakabog ang dibdib ko sa kaba. Ang unang pagsusulit, sabi niya, ay isang tournament. Combat ang pinakamahalagang skill. Patunayan ninyo ang inyong halaga. Nagsimula na siyang tumawag ng mga numero. Number 126. Gale. Nagbulungan ng mga tao. Pagkatapos, tinawag ang numero ko. Number 286. Tumapak ako sa batong sahig ng arena, mabigat ang balabal sa aking mga balikat. Sa harap ko, punong-puno ng kayabangan si Gale. Tiningnan niya ang suot ko at nangut siya. Anong problema ng kakaibang lalaking ito? Bulong niya, binunot niya ang kanyang espada, at biglang nagliwanag ang paligid niya ng berdeng enerhiya. Napasinghap ang mga nanunood, nakokontrol na niya ang sword energy sa murang edad. Subukan mong harangan ito, babala ni Gale, sabay pumwesto ng mababa. Kapag natamba ka, madudurog ka. Bigla siyang naglaho, napakabilis niya, parang isang malabong anino na sumusugod sa akin. Nag-focus ang paningin ko. Wala akong plano, hindi ko man lang nabunat ang sandata ko. Nakita ko lang na tina-target niya ang leeg ko, at kusa nang gumalaw ang katawan ko. Isang instinto na galing sa bangungot ko sa ink waste. Ikinamaw ko ang aking kamay. Boom! Naramdaman ko ang yanig sa buong braso ko. Parang slow motion kong nakita si Gale na tumalsik sa kabilang dulo ng arena. Tumama siya sa pader ng ganoon kalakas kaya nagkaroon ng pagsabog ng alikabok at mga bato. Nagkaroon ng mga lamat ang pader ng stadium. Katahimikan, nakabibinging katahimikan, napangiwi ako dahil makirot ang aking kamay. Hindi ko sinasadyang ganoon kalakas ang suntok ko, nagulat lang ako sa sobrang bilis niya. Pero habang humuhupa ang hangin mula sa aking suntok, naramdaman kong nalaglag ang aking hood. Nalantad ang aking buhok, purong itim, nagbago ang katahimikan sa loob ng Coliseum. Mula sa pagkagulat, naging isang malamig at nanginginig na takot. Itim, bulong ng isa, kasing kulay ng mga halimaw. Ang lalaking may dilaw na buhok ay parang nakakita ng multo. Tiningnan ko ang libu-libong mata na nakatitig sa akin ng may sindik. Sa wakas ay nagkaroon na ako ng kulay, pero habang nakatayo ako sa harap ng tinalong henyo, napagtanto kong mukhang may nagawa akong malaking pagkakamali.
Napuno ng alikabok at usok ang buong arena, kaya halos hindi ko na maaninag ang paligid. Sa gitna ng kalabuan, nakita ko ang aking kalaban, isang brown-skinned na candidate na halatang natataranta na. Paatik siya sa akin, sunod-sunod na nagpapakawala ng matutulis na spike ng bato dahil sa takot. Hindi ko na nagawang umiwas. Hindi ko na kailangan. Tumama ang mga bato sa akin pero hindi man lang nito nagawang sugatan ang itim kong balat. Lalong lumahistro ang sindak sa kanyang mukha nang mapagtantong walang talab ang anumang gawin niya. Hindi ko na pinatagal ang laban, tinapos ko siya sa isang bagsak lang. Panalo, number 286. Sigaw ng announcer. Hindi pa ako nakakahinga ng malalim ay nagsimula na ang susunod na laban. Ang kapatid naman ni Zoro ang hinarap ko. Mukha siyang kampante, pero gaya ng nauna, isang tama lang ay tamba rin siya. Panalo, number 286. Sumunod ang isang fighter na may kayumangging buhok. Mabilis din siyang natalo. Habang muling tinatawag ng announcer ang numero ko, nakaramdam ako ng excitement. Sa lakas na meron ako, parang posible na talagang maging isang pioneer. Pero sa kabila ng tuwa, may babala sa isip ko. Hindi ko pwedeng kalimutan ang nangyari noon. Kapag sumobra ang paggamit ko sa kakayahang ito at biglang mawala ang kulay ko, tapos na ako. Tumangala ako sa observation deck. Pinagmamasdan kami ng mga colorist, ang yellow, ang navy, at iba pang hindi ko kilala, kasama ang isang lalaking may pulang buhok na mukhang veterano na sa gyera. Ramdam ko ang mga mata nilang sumusuri sa bawat galaw ko. Biglang bumagsak ang temperatura sa arena. Isang matalas na tunog ng nababasag na yelo ang umalingaw nang biglang maging yelo ang buong sahig ng entablado. Iyon ang babaeng may light blue na buhok, number 17. Hindi man lang siya humahakbang, pero nagyelo na ng buo ang kalaban niya. Nagkagulo ang mga tao, nagbubulungan tungkol sa Saiyan family, at sa nakakamangha nilang kapangyarihan. Noong dumaan siya sa harap ko, sandaling nagtagpo ang aming mga mata. Wala siyang sinabi, tinitigan niya lang ako ng malamig na parang wala akong halaga bago nagpatuloy sa paglakad. Grabe, sa isip ko, siguro racist ang babaeng to. O baka sadyang mababa lang ang tingin niya sa lahat. Biglang natapos ang unang exam. Magpapaliwanag na sana ang yellow colorist para sa susunod na bahagi, pero sumingit ang lalaking may pulang buhok na nakita ko kanina. Agad nagbago ang tensyon sa paligid. Siya ang red colorist, isa sa pinakamalakas sa Shining City, isang alamat ng Black Lands. Simple lang ang test, anunsyo niya habang may tipid ng ngiti. Kailangan niyo lang magtiis. Biglang lumiyab ang kanyang katawan at naging parang pagan ang buong arena. Bago pa ako makakilos, nabalot na ako ng isang bowl ang apoy, na nagkulong sa akin sa gitna ng matinding init. Sabi niya, parang, mainit na kalan, lang daw ito kumpara sa mga lugar na napuntahan niya. Sinubukan kong ilabas ang lakas ko para itulak ang init pero nanghihina ako. Hirap na akong kumapit. Tumutulo na ang pawis ko at humahapdi na ang aking mga mata. Hindi na makatarungan ang init. Sa kabilang dako ng arena, nakarinig ako ng malakas na pagbasag. Nakita kong nagyelo ang bowl ang apoy ng babaeng Saiyan bago ito tuluyang nadurog. Nakatayo lang siya doon, hindi man lang pinagpawisan. Winasak niya ang harang gamit ang purong talento. Ako naman, pakiramdam ko ay matatalo na ako. Kinabahan ako nang mapansin ang isang nakakatakot na bagay, tumatagas na ang kulay ko. Masyado akong naglabas ng enerhiya sa mga nakaraang laban. Kung mawawalan ako ng kulay dito mismo sa harap ng mga leader, patay na ako. Gagawin nila akong specimen o ituturing na isang halimaw. Kailangan ko ng ibang paraan, sabi ko sa sarili ko habang mabilis ang tibok ng puso. Higupin mo, gaya ng ginawa mo dati. Tinitigan ko, ang nanginginig kong mga kamay, tapos ang pader ng apoy sa harap ko. Ang harang na ito ay gawa sa color ability, kung enerhiya ito, kaya ko itong kunin. Binaliwala ko ang hapdi ng init at idiniin ang aking mga palad sa apoy. Ginamit ko ang aking engravings power, hinihigop ang init papasok sa aking balat. Noong una ay pakonti-konti lang, hanggang sa bumuhos na ito. Hindi lang ang apoy sa paligid ko ang nakuha ko, nagsimula ko ring higupin ang mga apoy mula sa lahat ng bolang nasa loob ng arena. Nawala ang mga apoy sa paligid ng ibang candidates at lahat ng yun ay hamugo sa akin na parang isang malaking aipo-aipo. Ang itim na enerhiya sa katawan ko ay lalong naging madilim at makapal sa bawat segundo. Nang mahigop ko na ang huling bagas sa aking mga palad, biglang tumahimik ang buong arena. Nakatayo ako sa gitna, basang-basa ng pawis, habang nararamdaman ng titig ng red colorist at ang pagkagulat ng lahat. Biglang bumigat ang loob ko. Gusto ko lang namang pumasa. Pero hindi ko sinasadyang gawin ng ganito, masyado akong nagpakitang gilas. Mabigat ang hangin, tila nanunuot ang katahimikan ng mga tao sa paligid. Nararamdaman ko ang kanilang mga mata, hindi paghanga ang dala nito, kundi isang lumalalim at malamig na pagdududa. Tiningnan ko ang batang babaeng kulay langit ang asul, sky blue. Nakatitig siya sa akin, walang mababakas na emosyon sa kanyang mukha, pero ramdam ko ang gulo sa loob niya. Napakahalaga ng pagsusulit na ito para sa dangal ng pamilya niya, pero heto siya. Pinagmamasdan ako na parang isang nilalang na hindi dapat naririto. Alam ko ang iniisip nila, tao pa ba ang may ganyang kulay?
Wala akong maisagot, kahit ako, hindi ko alam. Ang alam ko lang, kung kailangan ko siyang harapin muli, kung magseseryoso talaga siya, hindi ako sigurado kung mananalo ako. Pero may kadilimang bumabalot sa akin na hindi maipaliwanag ng lakas lang, at maging ako ay kinakabahan dito gaya nila. Hoy! Isang kamay ang biglang humawak sa balikat ko, dahilan para magulat ako. Ang red colorist pala, nanlilisik ang kanyang mga mata sa sobrang pananabik. Iyon ba ang tunay na kakayahan ng itim na kulay? Bulong sigaw niya, halos dikit na ang mukha niya sa akin. Yung aura na yun, kakaiba. Mukhang nilalamon nito ang lahat ng nasa paligid. Sinimulan niyang daldalan ako tungkol sa pag-uusap ng pribado, nangangakong itatago ang mga sekreto ko basta't magkwento lang ako. Wala akong pakialam sa kuryosidad niya, ang gusto ko lang malaman ay kung bagsak ba ako. Yung exam, pilit kong sabi. Ano ang resulta? Ngumisi siya ng malapad. Huwag kang mag-alala, sa ipinakita mo, pasado ka na agad. Ako na ang bahala sa mga papel mo. Natigilan ako, matagal ko nang pinipilit na magtago, pero sa pagpapakitang gilas na ito, naging isang pioneer, na ako sa isang iglap. Sa likuran namin, parang nawawala na sa sarili ang yellow colorist. Sinisigawan niya si Red dahil sa pagiging pasaway at sa panggugulo sa exam. Nag-aaway silang parang mga bata, tawa lang ng tawa si Red habang humihingi ng dispensa ng hindi seryoso, habang umuusok naman sa galit si Yellow dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Sa huli, hinarap ni Yellow ang mga natitirang kandidato. Number 17, nasira mo ang barrier. Automatiko kang pasok. Ang iba sa inyo, magkakaroon ng karagdagang test. Hindi man lang tiningnan ng Sky Blue Girl ang yellow colorist. Sinundan lang niya ng tingin ng pag-alis namin ni Red patungo sa isang naghihintay na sasakyan. Isang babaeng may kulay lilang buhok ang nakaupo sa loob, tila naiinip habang pinagmamasdan kami. Maghintay ka rito, utos ni Red sa kanya. Babalik ako agad. Huminto ang sasakyan, at pagbaba ko, tila nanigas ang dugo ko. Halos hindi ako makahinga. Kilala ko ang lugar na ito. Dito ako nahulog sa ink waste, bakas pa rin ang pinsala sa lupa. Pangit tingnan, di ba? Puna ni Red habang tinitingnan ang mga guho. Sinimulan niyang ikwento ang isang insidente, dalawang pioneer na naging colorless. Ang unang kaso sa kasaysayan. Sabi ng mga saksi, may nakita silang dambuhalang nilalang. At pagkatapos nyun, bigla kang lumitaw. Ang kauna-unahang tao na may kulay itim. Naramdaman ko ang pawis na namumuo sa noo ko. Nanikip ang lalamunan ko, wala akong masabi. Alam niya mula pa noong una. Tumingin ako sa paligid, iniisip kung makakatakas ba ako. Hindi, imposible. Ang lalaking ito ay isang bayani. Hindi pa ako nakakalimang hakbang, mahuhuli na niya ako. Bigla siyang tumawa, isang malakas na tawa na hindi tugma sa takot na nararamdaman ko. Relax, sinusubukan lang kita, masyado kang tapat, bata. Nababawasan ng saya, nag-iba ang tono niya, naging mas seryoso. Ang mga kapangyarihan ng kulay ay simple lang. Hindi sila naghahalo, pero ikaw, binabaliwala mo ang mga tuntunin. At sa pangalawang exam, kitang-kitang wala kang kontrol. Hinihigop mo lang ang lahat. Lumapit siya. Sa akin, matalas ang tingin. Kailangan nating malaman kung hanggang saan ang kaya mo. Kailangan kong maramdaman yan. Gusto kong sipsipin mo ang lakas ko. Ano? Hindi. Napaatras ako. Delikado yan. Paano kung may mangyaring masama? Huwag kang madrama. Putol niya sa akin, puno ng awtoridad ang boses. Gawin mo. Inabot ko ang kamay ko, nanginginig. Nang magdikit ang aming mga daliri, pinaganya niya ang kanyang kapangyarihan. Isang nakakasilaw na pulang liwanag ang bumalot sa kanya, at sinimulan ko ring gamitin ang kakayahan ko. Tumama ito sa akin na parang isang daluyong ng kumukulong lava. Pakiramdam ko, ang mga ugat ko ay pinupuno ng likidong apoy. Hindi ako makahinga, hindi ako makasigaw. Nakakatakot ang lakas ni Red, isang walang katapusang init. Pero ang kapangyarihan ko, wala itong pakialam. Para itong isang gutom na hayop sa loob ko na biglang nabulabog at sinunggaban ng pulang liwanag, hinihila ito patungo sa kawalan. Pagkatapos, sumabog ang mga itim na apoy. Hindi lang ito nanatili sa kamay ko, gumapang ito sa aking mga braso, binabago ang anyo ng aking katawan. Naramdaman kong pumipilipit ang anyo ko, nagiging iba. Hindi na tao, huwag kang magpigil, isang boses ang bamulong sa isip ko, mas malakas pa sa sarili kong kaisipan. Ilabas mo lahat, kunin mo ang lahat, tumahimik ka, sigaw ko sa loob ng isip ko. Buong lakas kong kinalaban ng dilim, pinipilit na sugpuin ang presensyang gustong kumontrol sa katawan ko. Manahimik ka, maglaho ka, sa isang huling pagtulak ng aking determinasyon, biglang naglaho ang mga apoy. Namatay ang init, bumalik ang lahat sa normal. Nakatayo lang ako roon, humihingal, nanginginig ang mga tuhod. Akala ko talaga katapusan ko na. Nagwala ako sa harap ng taong dapat sana ay pinatutunayan kong ligtas ako. Tahimik si Red, nakatitig sa akin na may halong gulat. Nakontrol mo yun, pasensya na, hingal kong sabi. Mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Naglabas siya ng isang mahinang tawa. Seryosong saya to.
Kung may gusto ka, dapat handa kang sumugal. Iwinagayway niya ang kanyang kamay, pero ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa akin. Sige, tapos na ang test. Pero may problema, kinabahan ako. Ako ang naatasang mag-imbestiga sa insidenteng nangyari rito, sabi niya habang itinuturo ang mga buho. At sa ngayon, mukhang ikaw ang pangunahing sospek. Kapag kumalat ang balita tungkol sa itim, mong kulay, ituturo ka ng lahat. Ang pinsala rito, daan-daang milyon, kaya mo bang bayaran yan? Tiningnan ko ang wasak na paligid. Wala kahit isang casting sa bulsa ko. Kung magpasya ang mga pinuno ng lungsod na masyadong delikado ang abilidad mo, palalayasin ka nila. Pagpapatuloy ni Red, ang kanyang ngiti ay nagiging mas mapanganib. O mas malala, gagawin ka nilang lab rat. Pero, kung magiging tauhan kita, baka magawan ko ng paraan para mawala ang mga problemang yan. Hindi ko na hinintay na matapos siya. Yumuko ako. Salamat po, kayo na ang bahala sa akin. Pakinggan mo muna ang lahat, sabi niya, sabay taas ng baba ko habang nakangisi. Hindi ito libre, may mga hihingin akong pabor sa iyo. Kahit ano, kaya mo ba? Tiningnan ko ang mga mata ng lalaking nagligtas sa akin at umalipan sa akin sa parehong pagkakataon. Kahit ano po, kaysa sa alternatibo. Nag-iba ang ngiti ni Red, hindi na ito ngiti ng isang bayani, kundi ngiti ng isang siyentipiko na nakahanap ng isang napaka-interesanteng bagong laruan. Mabuti. Habang papalayo kami sa maningning na lungsod, nakita ng isa sa mga nilalang sa likuran na may papalapit sa aming sasakyan. Sa loob ng transport, napaisip ako, ngayon lang ako nakarating sa ganito kalayong lugar. Habang nakasakay sa land cruising ship na ito, naramdaman ko na ito na ang tunay kong unang hakbang bilang isang pioneer. Hoy, maupo ka nga. Kinakabahan ako sa kakatitig mo, reklamo ng isang recruit na berde ang buhok. Hindi ko siya pinansin at tinignan ko ang dalawang tao sa harap ko, ang babaeng asul ang buhok at si Gale, ang swordsman. Pumasok sa isip ko na malapit na akong masangkot sa totoong trabaho ng isang pioneer, ang mismong bagay na pinapangarap ko. Naalala ko ang paliwanag ni Red noon, gusto niya akong sumama sa eksplorasyong ito at pumili na siya ng lugar sa unexplored zone kung saan kailangan niya ang tulong ko. Tinuwanan lang niya ang kaba ko noon at sinabing huwag akong mag-alala dahil isa lang naman ako sa mga bagong recruit na kasama sa misyon. Naniniwala pa rin akong natsambahan mo lang ako, bulong ni Gale na halatang nanggagalaiti. Nagkataon lang na nagpabiye ako, pero hindi na mauulit yon. Pagkatapos ng eksplorasyong ito, maghanda ka sa rematch. Kung hindi lang nakialam si Lady Love iyan noong exam, dinurog na kita. Tumigil ka na nga, Gale, sabat ng babaeng asul ang buhok. Matalo ka man o manalo, nag-aaksaya ka lang ng laway. Hindi mo ka-level si Kay. Nagulat ako sa tiwala niya sa akin. Naisip ko tuloy kung magkakasundo ba kaming dalawa. Pero bigla niyang nilinaw, ako lang ang may karapatang hamunin si Kay ng una. Tinitigan ko siya ng may pagtataka, at sinabi niya na nagkaintindihan na kami noong nagkatinginan kami sa exam. Gale, kapag natalo ka, manahimik ka at maghintay ng iyong pagkakataon. Para akong referee na nakasuot ng itim, naipit sa tensyon ng dalawang ito. Pagdating namin sa Outpost City, bumaba ang mga recruit habang abala ang mga cargo crew sa paligid. Napagtanto ko na ito ang Dawn Pioneer Outpost. Noon, tuwing pumupunta ako sa Blacklands, laging mag-isa lang ako at walang kagamit-gamit. Hindi ko akalain na ganito pala kalaki ang operasyon ng isang S-Class Corps, kumpletong kagamitan, maayos na sistema, at handang infrastruktura. Biglang may tumapik sa pisngi ko. Si Mari pala, bakit ka nakatulala? Tanong niya. Nagulat ako na narito siya. Tumawa siya at sinabing hindi niya pwedeng palampasin ang unang misyon ko. Sinabi rin niya na narito si Nero. Agad na tumakbo ang munting nilalang patungo sa akin. Salamat sa pag-aalaga sa kanya, sabi ko. Pamilya na ang turing ko kay Nero, sagot niya. Isa pa, malaking oportunidad ang pagsali sa Dawn Corps Expedition para sa skills ko. Maya-maya, may anunsyong umalangaw-ngaw, pinapapunta na ang lahat ng recruit sa assembly point. Magsisimula na ang pagpasok sa Blackland. Ibinigay ko muna si Nero kay Mari at nagpaalam. Huwag kang gagawa ng kahit anong mapanganib, babala niya. Nangako akong magkikita kami mamaya. Paalis na sana ako nang biglang kumala si Nero kay Mari at tumakbo patungo sa akin. Sa gulat ni Mari, nakita niyang tumalon si Nero at biglang naglaho sa loob mismo ng aking anino. Sisigawan sana ako ni Mari para huminto, pero napalibutan na ako ng ibang mga recruit. Sa expedition grounds, hinati kami sa tatlong team. Isang opisyal na naka-orange na uniforme ang nagbigay ng huling babala, kaligtasan ang unahin. May mga hindi kilalang mapanganib na nilalang sa Area 21. Habang nagkakagulo ang lahat dahil sa biglang pag-alis ni Chief Red kasama ang kanyang mga napiling recruit ng walang pahintulot, kami ay nasa malalim na bahagi na ng Blackstone-like Mountains. Hinawi ko ang makapal na hamog. Kasunod ko sina Gale at ang babaeng asul ang buhok, habang si Red ang umaakay sa amin. Ligtas ba talaga ang rutang ito? Tanong ko. Iba ang destinasyon natin sa main expedition, sagot ni Red. Napansin kong may dalawa pang sumusunod sa amin.
Bakit sila nakasunod? Tanong ko kay Red. Akala ko kasi ako lang ang kailangan niya. Hindi ko palalampasan ang pagkakataong makakuha ng training kay Chief Red, sagot ng babaeng asul ang buhok. Ngumisi lang si Red at sinabing hanggat kasama namin siya, walang mamamatay sa amin. Nagsimulang umatake ang mga monster. Isang nilalang ang mabilis na sumugod, pero hinarap ito ng babaeng asul ang buhok. Ginamit niya ang kanyang ice form sword para patigasin ito sa yelo. Hingal na hingal siya. Ibang-iba ang totoong laban kaysa sa training, bulong niya sa sarili. Kailangan niyang magtipid ng color para hindi siya agad maubusan ng lakas. Napatingin siya sa akin at biglang nagtanong, Kay, bakit hindi ka gumagamit ng spoid? Kahit noong exam, hindi ako gumamit niyan, kalmado kong sagot. Masyadong mahal yan, kaya inisip ko na kaya ko naman kahit wala. Natigilan sila Gale at ang babaeng asul ang buhok. Para silang nakakita ng multo. Ang spoid ay isang mahalagang instrumento para sa mga pioneer upang paghaluin ang mga kulay at talunin ang mga monsters ng epektibo. Pero heto ako, tinalo ang mga halimaw ng kamay lang ang gamit. Nakita ko ang panginginig ng kamay ni Gale. Napagtanto niya na ang taong tumalo sa kanya ay hindi man lang gumamit ng basic na kagamitan ng isang pioneer. Mas lalong tumindi ang galit at determinasyon sa kanyang mga mata. Mula sa likuran, tumatawa si Red sa nakikita niyang tensyon sa aming tatlo. Nagiging mas kawili-wili na ang lahat, sabi niya. Bilasan na natin para matapos ang misyon at makapag-celebrate na tayo. Nakahandusay ang mga bangkay ng mga halimaw sa paligid, puno ang kanilang mga katawan ng bakas ng kulay berde at asul. Nagutos si Red na magpahinga muna kami saglit. Huwag kayong masyadong mag-relax, babala niya sa amin. Hindi pa talaga nagsisimula ang totoong misyon. Binigyan niya kami ng 10 minuto para bumawi ng lakas bago muling kumilos. Napatingin ako kay Gale. Tulala siya sa sarili niyang mga kamay, tila gulat na mabilis niyang naubos ang kanyang kulay. Pagkatapos, nakita ko siyang uminom mula sa isang vial ng tinta. Napaisip ako kung personal ink ba iyon, isang bihirang alchemical ink na ginawa para sa mga espesyal na individual. Mabilis nitong naibabalik ang kulay at sigla, kaya naman itinuturing itong mahalagang gamit para sa mga pioneer. Narinig kong sobrang mahal nito. Nakaramdam ako ng bahagyang inggit habang pinapanood si Gale Kincaid na parang baliwala lang ang pag-ubos nito, pero agad ko ring isinantabi ang isiping iyon. Halatang kailangan niya ito, ipinatong ko ang kamay ko sa isa sa mga patay na halimaw. Nagtanong ang babaeng asul ang buhok kung anong ginagawa ko, pero bago pa man siya matapos, biglang nilamon ang bawat nilalang na napatay namin. Ramdam ko ang pagdaloy ng madilim na enerhiya sa aking mga kamay habang itinitikom ko ang aking kamao. Nakahinga ako ng maluwag nang maramdamang bumalik ng buo ang aking lakas. Gulat na tumingin sa akin ang babae at tinanong kung ayos lang ba talaga ako. Siniguro ko sa kanya na okay lang ako. Ilang beses ko na itong nagawa noon. Hindi siya makapaniwala na nagawa kong sumipsip ng isang nilalang nang hindi man lang nasasaktan. Bamulong din si Gale na hindi raw ito kapanipaniwala. Walang sino man ang dapat na makasipsip ng ganoong bagay nang hindi man lang namimilipit. Nagpatuloy kami sa paglalakbay ng mas malalim sa itim na lupain, hanggang sa makarating kami sa isang madilim at siksik na lugar. Sa harap namin ay isang kakaibang void, isang bilog na masa ng napakaitim na sangkap. Kurtina ba yan? Tanong ko. Humakbang si Red at ipinaliwanag na ito ang dahilan kung bakit niya ako dinala rito. Gusto niyang makita ko ito mismo. Naglabas siya ng apoy sa kanyang mga kamay at nagpakawalan ng pulang beam sa itim na harang. Tumama ito ng diretsyo, pero agad na natunaw ang apoy, na parabang nilamon ng buo. Napansin niyo ba? Tanong ni Red. Sinisipsap ng kurtina ang anumang puwersang tumatama rito at lalo pa itong lumalakas. Ang paraan ng pagsipsip nito ay katulad ng kakayahan ko. Kaya naman hinala niya, baka kaya ko itong burahin. Sinabi niya na sa likod ng kurtinang iyon ang daan patungo sa mga ruins. Sa loob ng mga guhong iyon matatagpuan ang aming pakay, ang Stella Fragment. Napatigas ako nang marinig ang pangalang iyon. Habang sina Gale at ang babaeng asul ang buhok ay ngayon palang narinig ang tungkol doon, nanatili lang akong tahimik. Lumapit ako at iniabot ang aking kamay sa madilim na harang. Nang walang pag-aalinlangan, sinimulan ko itong sipsipin. Agad na nag-react ang kurtina, lumalapad ang ibabaw nito habang hinahatak ito papasok sa akin. Napaurong ang iba ng ilang metro habang pinapanood ako sa gitna ng katahimikan. Nakita kong napangiti si Red sa ginhawa. Mukhang tama ang lahat ng hinala niya. Nagsimula siyang tumawa at sinabing magiging sobrang kapaki-pakinabang ang kapangyarihan ko mula sa puntong ito. Pero hirap na hirap ako. Kailangan ng matinding focus para masipsip ang napakalaking kurtinang iyon. Biglang napansin ni Gale na nayayanig ang lupa. Sobrang lakas ng paguga nito, at alam naming ang ingay na ito ay tiyak na makakaakit ng mga halimaw. Hindi nga kami nagkamali, narinig namin ang mga nakakapangilabot na sigaw mula sa dilim. Isang kawan ng mga itim na nilalang ang lumabas mula sa kanilang mga pinagtataguan. At sumugod sa amin na parang mga predator na nakakita ng biktima.
Agad na inihanda ni na Gale at ng babaeng asul ang buhok ang kanilang mga sandata. Tumawa lang si Red at sinabing, ang dami nila. Inutusan niya akong mag-focus sa pagtanggal sa kurtina habang inuutos kina Gale at sa babae na ubusin ang mga halimaw. Mabilis silang sumunod. Nakita kong tumalon si Gale, tila papel lang na hinihiwa ang mga kalaban. Ang babae naman ay ginawang yelo ang mga dumarating na peste bago ito mabasag. Habang ginagawa ko ang trabaho ko, naramdaman ko ang isang kakaibang sensasyon. Ang enerhiya ng harang ay parang katulad ng sa akin. Alam kong kapag nawala ako sa focus kahit isang segundo, ang sarili kong kulay ang sisipsipin nito. Pero sa huling bug zone ng lakas, tuluyan ko itong naubos. Nawala ang kurtina, at sa harap ko ay bumulaga ang isang dambuhalang crater na sobrang lalim. Wala na ang harang, sigaw ko kay Red. Napangiti siya at pinuri ako, pero bago pa siya makatapos, biglang nagbago ang kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata na tila may naramdamang nakamamatay na panganib. Sa isang iglap, hinublat niya ang dalawang baguhan at hinatak sila paatros sabay tira ng pulang beam sa harap. Ang lupang kinatatayuan namin kanina ay nagkapit piraso, tila hiniwa ng dambuhalang kuko. Natulala kaming tatlo, hindi makapaniwala si Gale sa nakita niya. Kaya pala naging maayos ang lahat hanggang ngayon, mahinang sabi ni Red. May balita siyang may mapanganib na nilalang na nagmamanman, pero hindi niya akalain na lilito ito agad. Isang figure ang dahan daw ang lumabas mula sa anino, may dalang sandatang hinihila sa lupa. Mukha siyang tao na may halong halimaw, puno ng madidilim na sandata sa kanyang likod. Naging seryoso ang paligid. Habang lumalapit ako, iniabot sa akin ni Red ang sulo. Pumasok na kayo sa loob ng ruins agad, utos niya. Magtulungan kayong hanapin ang Stella Fragment. Ano, kami lang ang gagawa nito. Tanong ko sa gulat, pero itinulak lang niya ako pasulong. Huwag ka nang magreklamo, sige na. Walang pag-aalinlangang tumalon ang dalawa sa loob, at sumunod na rin ako. Sumigaw pa ako kay Red kung ano ang dapat naming gawin, pero hindi na siya sumagot. Ang tingin niya ay nakapako na sa mahiwagang itim na figure sa harap niya. Malakas ang bagsak ko sa loob ng isang lugar na balot ng kadiliman. Kumirat ang ulo ko habang pilit kong iniintindi kung nasaan ako. Ito na ba ang loob ng ruins? Binuksan ko ang sulo at dahan daw ang itinaas ang liwanag nito. Nagulat ako sa nakita ko. Naglalakihang mga sirang skyscraper at mga tumpok ng guho na abot hanggang sa madidilim na bahagi. Nakatingala lang ako sa mga abandonadong gusali, tila mga labi ng isang mundong gumuho na. Pakiramdam ko ay lulunurin ako ng lugar na ito sa sobrang laki at kawalan ng katiyakan kung ano ang aking pinasok. Tiningnan ko ang mga guho sa ilalim ng aking mga paa, mga wasak na bahay, nagkadurog-durog na labi, mga bakas ng isang mundong matagal ng nalibing. Halos hindi ko mapaniwalaan na may ganitong kalawak na lugar sa ilalim ng lupa. Bago ko pa maayos ang aking iniisip, nakarinig ako ng mga tinig na umaalingaw-ngaw sa kadiliman. Masyadong madilim dito, reklamo ng isa. Tumigil ka na sa pag-iinarte at maglakad tayo papunta sa kumikinang na bahagi sa harap, sagot naman ng isa pa. Mabilis akong lumingon at laking gulat ko nang makita ko sina Gale at ang babaeng asul ang buhok. Nakahinga ako ng maluwag, akala ko kasi ay mag-isa lang ako rito. Ipinaliwanag ng babae na naligaw din sila dahil kay Gale. Sinubukan pang tumutol ni Gale, pero binaliwala niya ito at pilit na ibinaling ang usapan sa kinaroroonan namin. Mas malaki ang lungsod na ito kaysa sa inaasahan ko, bulong ni Gale, bakas ang pagkamangha. Hindi ka pani-paniwalang nakatuklas tayo ng mga bakas ng isang sinaunang sibilisasyon. Pero paano natin hahanapin ang Stella Fragment sa ganito kalawak na lugar? Hindi man lang natin alam ang itsura niyon. Tahimik akong sumang-ayon. Kung maghahanap lang kami ng walang direksyon, aabutin kami ng habang buhay. Kung nandito lang sana si Nero, naisip ko. Para bang sinasagot ang aking iniisip, bigla akong may naramdamang humihila sa aking binti. Pagtingin ko sa ibaba, nagulat ako nang makitang nakatayo roon si Nero. Paano ka nakarating dito? Pabulong kong tanong sa kanya. May kinakausap ka bang nilalang? Tanong ng babaeng asul ang buhok. Natigilan ako, huli na ako. Nag-isip ako ng idadahilan, pero nagbago ang isip ko. Hindi ko naman maitatago si Nero habang buhay. Kapag naging pioneer na ako, makikita rin nila siya. At kung makakatulong si Nero sa amin, ito na ang tamang oras para ipakita siya. Halika kayo rito, tawag ko sa kanila. May paraan ako para mahanap ang Stella Fragment ng mabilis. Ipinaliwanag ko ang lahat. Tinitigan ni Gale si Nero nang may pag-aalinlangan. Itong maliit na bagay na ito. Ito ba yung lihim mong inaalagaan na magtuturo sa atin sa fragment? Mabilis niyang mahahanap yun, paniniguro ko. Kalokohan, bulyo ni Gale. Kung may ganitong pambihirang nilalang, imposibleng hindi ko alam yan. Panoorin mo na lang, hamon ko. Tinawag ko si Nero. Tumalon siya mula sa kamay ng babae, na parang nasasaktan pa na pakawalan siya, at umikot sa hangin na parang isang maliit na black hole bago naging isang kumikinang na bowl ang puti. Sa tulong ng liwanag ni Nero, nagpatuloy kami sa paglalakad.
Paulit-ulit na bumubulong si Gale na, walang sense, ang isang nilalang na sumusunod sa tao. Binaliwala ko siya at tinanong si Nero kung nararamdaman ba niya ang fragment. Sumenyas siya na, oo, at biglang nanigas ang kanyang katawan. May mga tila alikabok na kumikinang sa hangin. Walang pag-aalinlangang sumugod si Nero paarap, direkta sa isang madilim na pasukan sa mga guho. Doon ang daan, turo ko sa isang tila pasukan ng isang pasilidad sa ilalim ng lupa. Napabuntong hininga ako, gaano pa kaya kalalim ang kailangan nating ibaba? Ano pang hinihintay mo? Pangungot siya ni Gale nang mapansin ang pag-aalinlangan ko. Kung natatakot ka, maiwan ka na lang dito. Hindi ko sinabing natatakot ako, sagot ko sabay hakbang papasok. Ang loob ay mukhang isang inabandonang underground headquarters. Malawak ito at nakakatakot ang katahimikan. Tinanong ko si Nero kung saan ang direksyon, at lumutang siya papunta sa isang selyadong pader. May nahanap siya, pero bago ko pamabot ang pader, may isang malakas na bagay na bumagsak sa lupa malapit sa amin. Nadurog ang sahig na bato. Isang dambuhalang anino ang lumapit sa amin. Ang bawat mabigat na hakbang nito ay nagpapatunog sa buong paligid. Mukhang may nahanap nga si Nero, pero mukhang hindi. Maganda ito, bulong ni Gale. Isang higanting robot na gawa sa bakal ang bumungad sa amin, sinauna, mekanikal, at nakakatakot. Hindi ito katulad ng anumang nilalang na nakalaban namin. Isang pulang ilaw ang lumabas dito at nagsimula kaming i-scan. Target identified, #81DF4, sabi ng makina habang tinitingnan ng babae. Target identified, #79C7, sunod nitong tiningnan si Gale. Pagkatapos ay humarap ito sa akin. Mas matagal ang pag-scan sa akin. Nakakapagtaka ang pagkaantala. Sa wakas, nagsalita ang makina. #0000. Black reading detected. Threat level, maximum. Initiating removal protocol. Biglang sumugod ang robot. Isang malakas na hampas ang nagpatalsik sa akin sa likod. Agad kong hinaranggan ang sarili ko gamit ang aking black energy, pero sa tindi ng puwersa ay gumuho pa rin ako sa sahig. Sumasalakay din siya mula sa likod. Sigaw ng babae. Sumugod sila ni Gale sa harap para makuha ang atensyon ng makina. Ang bawat suntok ng robot ay naglilikha ng shockwave. Ginamit ko ang aking black color para makatagal, pero nararamdaman ko na ang pagod. Napakalakas ng robot na ito. Nagpakawala ng yelo ang babae, habang sumabay naman si Gale sa kabilang panig. Walang talab ang mga atake natin. Sigaw ng babae, dahil hindi ito buhay na nilalang. Hindi gagana ang lakas ko sa bakal. Napansin niya ang isang mahinang liwanag sa gitna ng robot, may tila tinta na umiikot sa loob ng core nito. Iyon ang weak point, ang core. Hinaranggan ng robot ang kanyang dibdib, na parang wala lang sa kanya ang mga atake ni Gale. Iyon na ang pagkakataon ko. Mabilis akong lumapit at nagpakawala ng isang bigat na suntok sa baywang nito, parang suntok ng isang heavyweight boxer. Napaatras ang robot pero kailangan kong umiwas agad sa ganti nito. Alam kong hindi sapat ang ordinaryong atake. Naalala ko ang lakas na ginamit ko noon, nung binalot ko ang buong katawan ko ng itim. Masyado yung malakas kumonsumo ng kulay, kaya sa halip na buong katawan, ang kamao ko lang ang binalot ko ng itim na enerhiya. Sumugod ang robot. Inayos ko ang aking tayo, nagngit-ngit ang mga ngipin, at itinulak ang aking kamao paarap. Nang tumama ang suntok na may black energy, nadurog ang robot. Ang ulo nito, na may bahagya pang puting liwanag, ay tuluyang namatay at nalaglag sa lupa. Huminga ako ng malalim. Mas mahirap talunin ang makinang yun kaysa sa inaasahan ko. Pinulot ko ang core ng robot mula sa mga wasak na bahagi. Magugustuhan ito ni Maris, sabi ko habang nakangiti. Anong kapangyarihan yun? Tanong ng babae, bakas ang pag-uusisa. Akala ko ba sumisipsip ka lang ng kulay? Kailangan mong ipaliwanag yan para may basehan ako kapag naglaban tayo sa susunod. Kung may ganyang move ka pala, dapat ginamit mo na kanina, dagdag pa ni Gale. Bakit kayo nagrereklamo na parang kayo ang biktima rito? Sagot ko naman. Ipinaliwanag ko na mabilis makaubos ng kulay ang ataking iyon, kaya hindi ko ginagamit hanggat hindi kailangan. Habang nagtatalo kami, ang selyadong pinto sa likuran namin ay biglang bumukas ng may malakas na langit-ngit. Lumutang si Nero papunta sa pinto na puno ng napakatinding kadiliman. Tumingin sa akin si Nero at tumango. Lumapit ako at maingat na hinawakan ang tila kurtina ng dilim. Sa sandaling damaykit ang dulo ng daliri ko, niyanig ng malakas na alon ang kadiliman. Anong ginagawa mo? Sisigaw sana si Gale pero bigla kaming hinigop ng kadiliman ng may napakalakas na puwersa. Lahat kaming tatlo ay nahigop papasok sa gate. Sa loob, ang lahat ay naging purong itim. Okay lang ba kayo? Tanong ng babae. Wala akong makita. Ang kulay ko, narinig ko ang boses ni Gale na puno ng takot. Wala na. Burado ang kulay ko. Napasinghap din ng babae. Naging purong puti ang buong katawan niya. Pero nang tingnan ko ang aking mga kamay, nakita ko ang pamilyar na itim. Sa gitna ng kadilimang ito, ako lang ang may natitirang kulay, na natili akong balot ng itim. Tila huminto ang mundo, hindi ako makahinga,
hindi ako makagalaw. Ang mga mata ko ay nakapako sa nasaksihan ko, at ang utak ko ay pilit na hinahabol ang katotohanan habang ang puso ko ay nilalamon ng purong sindik. Bawat kahindik-hindik na posibilidad ay naglaro sa isip ko sa isang iglap. Narinig ko ang marahas na sigaw ni Gale at Ellie. Punong-puno ng pananabik at takot ang kanilang mga boses habang nakaharap sa lumulutang na pasang si Nero. Sinigawan nila ang pusa, pilit na inuunawa kung anong klaseng nilalang ito. Sa gitna ng gulo, nawala ng pasensya si Gale, hinablat niya si Nero at niyanig ng marahas, pilit na ipinaluluwa ang fragment na kinain nito. Gale, bitawan mo siya, sigaw ko habang pilit ko siyang hinahila palayo sa pusa. Ngunit bago pa man lumala ang aming pagtatalo, isang nakakangilong tunog ng pagkabitak ang bumasag sa hangin. Ang mga pader at kisame ng sinaunang silid ay nagsimulang gumuho. Dumaing ang buong istruktura sa ilalim ng bigat ng sarili nitong pagkawasak. Takbo, sigaw ni Gale. Wala nang isip-isip, hinablot ko si Nero at naitago sa aking dibdib bago kami mabilis na humarurot nina Ellie at Gale. Sa likuran namin, ang ingay ng bumabagsak na bato at bakal ay tila humahabol sa amin. Lumabas kami sa hallway sa gitna ng makapal na alikabok, hingal na hingal, habang ang silid na pinanggalingan namin ay tuluyan ng naging libingan ng mga guho. Habang kami ay nakikipagpatintero sa kamatayan sa ilalim ng lupa, sa ibang dako naman ay may nagaganap na mas madilim na kaganapan. Isang grupo ng mga bihasang pioneer, sa pangunguna ni Aransha, ang nakatayo sa harap ng isang dambuhalang halimaw na kanilang napatay. Ngunit hindi ang bangkay ang kumuha ng atensyon ni Aransha, kundi ang isang malalim at misteryosong hiwa sa lupa. Sa paghaplos niya sa markang iyon, nalaman niya ang katotohanan, nagbalik na ang Sword Demon, ang isa sa mga itim na kamay ng mangkukulam. Sa takot na madamay ang kanyang mga tauhan sa paparating na gulo, agad niyang itinigil ang ekspedisyon at iniutos ang pag-atres. Hindi pa man nakakalayo ang grupo ni Aransha, niyanig ang kalangitan. Isang higanting pagsabog ng pulang apoy ang sumabog mula sa isang malapit na bundok. Alam ni Aransha ang ibig sabihin iyon ang kapangyarihan ng kanilang team leader na si Red. Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na talim ng enerhiya ang muntik nang pumatay sa kanyang team, ngunit mabilis itong hinarang ni Aransha gamit ang kanyang dambuhalang mekanikal na martilyo. Sa isang malakas na pagsabog ng kahel na enerhiya, winasak niya ang atake at agad na lumipad patungo sa bundok upang tulungan si Red, iniwan ang kanyang mga tauhan para sa isang misyong pampatay. Sa itaas ng bundok, ang labanan ay tila katapusan na ng mundo. Nagbabanggaan ang pula at itim na enerhiya sa bilis na hindi kayang sundan ng karaniwang mata. Si Red, ang colorist, at ang Sword Demon ay nagpapalitan ng mga nakamamatay na serye. Sa bawat pag-atake ng demonyo gamit ang kanyang itim na sibat at espada ng anino, sumasagot si Red ng naglalagablab na apoy. Sa kabila ng init at pinsala, ang iisang puting mata ng Sword Demon ay nanatiling nakatitig sa kanyang kalaban, naghihintay ng pagkakataong pumatay. Sa gitna ng tensyon, dumating si Aransha na parang isang bulalakaw. Mula sa itaas, ibinagsak niya ang kanyang martilyo sa ulo ng Sword Demon, na nagdulot ng isang dambuhalang crater sa lupa. Bagaman na itamba nila ang demonyo, alam ni Red at Aransha na hindi pa ito ang dulo. Nang muling bumangon ang nilalang na walang galos, inihanda ni Red at Aransha ang kanilang color. Napapalibutan ng nagniningning na rings ng enerhiya, nagdesisyon silang tapusin ang isa sa mga itim na kamay ng mangkukulam ng magkasama. Sa wakas, nakaakyat din kami sa gilid ng bangin mula sa gumuhong guho. Pagod na pagod si Gale na humandusay sa lupa, sumusumpang hinding-hindi na babalik sa ilalim ng lupa. Ngunit sa pagangat ng tingin ko, napatigil ako. Isang nakakadurog na presensya ang bumalot sa akin. Doon, sa harap namin, ay isang halimaw na may iisang kumikinang na mata, ang Sword Demon. Sa likod niya, nakatayo ang 2 taong nababalot ng liwanag at kapangyarihan. Napadpad kami sa gitna ng isang digmaan. Iwas, sigaw ng lalaking may pulang buhok, ngunit huli na ang lahat. Binaliwala ng demonyo ang 2 malakas na kalaban at lumingon sa amin, ang mas madaling biktima. Sa isang kisap mata, nasa harap na namin siya. Sinubukan ni Gale at Ellie na lumaban, ngunit ang kanilang mga sandata ay nagkapira-piraso na parang kristal sa isang hampas lang ng itim na espada ng demonyo. Nakita ko ang puting liwanag ng kamatayan na paparating sa kanila. Hindi ako nag-isip. Inihagis ko ang katawan ko sa harap ni Gale at Ellie. Isang matalas na sakit ang gumuhit sa aking katawan. Sa isang iglap, nakita ko ang sarili kong kaliwang kamay na lumipad sa hangin, hiwalay na sa aking braso. Napaluhod ako, pilit na pinipigilan ng hiyaw habang ang dugo ay bumubuhos sa tuyong lupa. Narinig ko ang tailang puno ng takot ni Ellie at ang sigaw ni Gale bago siya binalibag ng demonyo. Sa malabong paningin ko, nakita kong sinakmal ng Sword Demon si Ellie sa leeg at itinaas siya, ginagawang pananggalaban sa 2 makapangyarihang tao na kararating lang. Ibigay niyo ang susi, ang paos na utos ng demonyo. Wala akong maintindihan sa sinasabi niyang susi, at tila maging ang mga estranghero ay nalilito rin. Ngunit ang tanging mahalaga sa akin ay ang buhay ni Ellie na unti-unting nauubos sa kamay ng halimaw.
Nakahandusay ako sa dumi, ang putol kong braso ay nanginginig sa sakit. Narinig ko ang pag-iyak ni Nero sa itaas ko. Tila tumigil muli ang oras, ngunit sa pagkakataong ito, may ibang bagay na umusbong sa loob ko. Ikinuyong ko ang natitira kong kamay. Isang malamig at nakakasakal na kapangyarihan ang naramdaman kong bumubalong mula sa ilalim ng lupa, mula sa loob ko. Dahan-dahan akong tumayo, nararamdaman ko ang takot ng Sword Demon, naramdaman ko ang paglingon niya sa akin. Ang presensya ko ay hindi na ang sa isang mahinang biktima. Ito ay mas madilim, mas mabigat, at mas nakakatakot kaysa sa kanya. Tinitigan ko siya sa gitna ng kadiliman ng aking paningin. Sa boses na hindi ko na makilala, hinamon ko ang kanyang pag-iral habang ang aking anino ay tila lumalamon sa buong paligid. Hindi ko na maramdaman ang sakit. Ang tanging alam ko lang, may marahas na enerhiyang dumadaloy sa bawat ugat ko, isang buhay na bagyo ng itim na usok. Tumingin ako sa aking balikat. Ang naputol kong braso ay hindi na lamang sugat, doon nagtitipon ang kadiliman, namumuo, at naghuhugis. Sa harap ko, nanlilisik ang mga mata ng Sword Demon. Hindi siya makapaniwala, siguro iniisip niya kung paano pa ako nakakatayo. Bakit ang isang hamak na tao ay may taglay na itim? Tanong niya, pero hindi ko siya sinagot. Ramdam ko ang bigat ng presyon sa paligid. Ang anino sa aking pulso ay kumapal, tila tinatupi ang sarili hanggang sa mabuo ang isang bagong kamay, isang kamay na gawa sa purong kadiliman. Hindi ito paggaling, ito ay pagsuway. Isang kumpas lang ng kapangyarihan ko at tumalsik ang demon palayo. Blanko ang isip ko, pero puno ng galit ang katawan ko. Nakita ko sina Aransya at Colorist Red na napatigil, tila takot sa kung ano ang kinahinatnan ko. Naglakad ako pasulong, kalmado pero bawat hakbang ko ay may dalang panganib. Sa isang iglap, nasakal ko ang dambuhalang demon gamit ang isang hindi nakikitang puwersa. Itinaas ko siya sa hangin na parang wala siyang bigat. Habang nakatingin ako sa kanyang mga mata, naramdaman ko ang takot niya. Hindi ko lang siya dinudurog, ninanakaw ko ang mismong buhay niya. May nakita akong alaala sa kanyang isip, isang pamilyar na takot na tila naramdaman na niya noon. Ang susi, bulong ng kanyang isip. Mula sa katawan ko, bamuka ang dambuhalang panga ng anino, handa na siyang lamunin ng buo. Sumubok siyang lumaban. Nagpakawala siya ng mga serye ng taga para makawala sa aking mga anino. Sumugod siya ng pabalasubas, target ang aking mga paa para tapusin ang laban. Pero bago pa tumama ang kanyang espada, naharang ko ito gamit ang aking itim na braso. Tumigil ang mundo. Ang kanyang pag-atake ay parang biglang nawala ng saysay. Hinawakan ko ang talim ng kanyang espada. Ramdam ko ang panginginig niya. Nang akmang lalamunan na siya ng aking mga anino, tumalon siya pabalik, pagod at sugatan. Doon ko naramdaman ang pagpasok ng isang bagong lakas sa eksena, isang mabigat at mainit na enerhiya. Habang si Kay ay tila nawawala na sa kanyang sarili, sumugod si Aransya dala ang kanyang higanting martilyo. Sa isang malakas na impact, nawasak ang sandata ng demon. Dahil sa takot at sa pagkakaalam na nahanap na niya ang susi, mabilis na tumakas ang demon. Ngunit hinarang siya ni Colorist Red. Sa isang nakakasilaw na pulang liwanag, inilabas ni Red ang Chroma Annihilation Fire. Isang mabilis na taga ang pumutol sa kaliwang braso ng demon. Bagaman sugatan, nagawa pa ring maglaho ng demon sa kadiliman ng Black Lance, sumusumpang babalik siya. Nararamdaman ko ang paghina ng aking aura. Ang itim na enerhiya na bumabalot sa akin ay dahan-daw ang naglalaho, pero parang hinihigop ko ang mismong paligid. Ang lupa, ang dilim, lahat ay pumapasok sa akin. Naririnig ko ang boses ni Red at Aransya, nag-aalala, natatakot. Gusto kong magsalita, pero biglang bamigat ang aking talukap. Ang huli kong natatandaan ay ang pag-ikot ng aking paningin bago ako tuluyang bumagsak sa lupa. Wala na akong naramdaman kundi ang malamig na katahimikan. Malayo sa pinangyarihan ng laban, ang sugatang Sword Demon ay muling naghilom ang braso dahil sa madilim na kapangyarihan. Doon siya sinalubong ni Viper, isang misteryosong kalaban na may kakayahang magparami. Tinukso siya ni Viper tungkol sa pagkatalo niya kay Red, ngunit nanatiling tahimik ang demon tungkol kay Kay. Alam ng demon na kung malalaman ng iba na si Kay ang susi, mawawalan siya ng pagkakataong angkinan nito. Sa huli, napansin ni Viper na bukas na ang harang ng Black Witch. Sa isang nakakatakot na ngiti, nagpa siya ang mga kalaban na simulan na ang kanilang susunod na hakbang laban sa mga tao mula sa lungsod. Nagising ako na humihingal, basang-basa ng pawis, at ang puso ko ay parang sesabog sa kaba. Sa isip ko, naroon pa rin ako sa Black Lance, nakikita ko ang dambuhalang demonyong espada na hindi mapigilan nina Ellie at Gale. Naalala ko ang desperasyon kung protektahan sila, ang takot, at ang sakit. Pero pagdilat ko, puting kisame at medikal na kagamitan ang bumungad sa akin. Naramdaman ko ang panghihina. Napatingin ako sa aking mga kamay at doon ako binalot ng tunay na takot. Ang buhok ko ay bumalik sa puti, at wala na ang itim na kulay sa aking balat. Colorless na naman ako. Sa takot na itakwil at kutsain ng mga elite na kasama ko, sinubukan kong mag-isip ng paraan para itago ang sarili ko.
Itaas mo ang iyong ulo, mahinahong utos ni Kapitan Red. Nanginginig ako habang tinitingnan siya. Hawak niya ang Stella fragment na nakuha namin. Inaasahan ko ang pangungutya, pero nagulat ako nang sabihin niyang walang saysay ang aking hitsura. Inamin niyang hindi niya inaasahan na magtatagumpay kaming mga baguhan sa pagkuha ng fragment. Sa halip na palayasin, binigyan niya ako ng isang matamis na ngiti at formal akong tinanggap sa Red Team. Sasanayin daw niya ako ng husto. Parang nabunutin ako ng tinek. Sa wakas, tinanggap din ako. Habang si Kay ay natutulog pa lamang kanina, si Red ay nilalamon ng pagsisisi. Tinitingnan niya ang kanyang sirang pocket watch at iniisip na nabigo siyang protektahan ang kanyang mga tauhan. Samantala, si Ellie naman ay nagsumpa sa sarili na magpapalakas siya upang hindi na muling maging pabigat kay Kay sa susunod na labanan. Ang kanilang kaligtasan ay itinuring nilang isang malaking himala. Habang nag-uusap kami, biglang may gumalaw sa likuran ko. Si Nero, ang maliit na itim na pusa na kasama namin. Galit na galit si Gale nang makita siya dahil si Nero pala ang lumamon sa Stella fragment kaya hindi nila ito maibigay agad sa mga nakatataas. Sinubukang hulihin ni Gale ang pusa pero sinampal lang siya ni Nero sa mukha at mabilis na lumipad patungo sa yakap ni Mari. Doon, sa harap naming lahat, iniluwa ni Nero ang isang nagniningning na orb, ang Stella fragment. Nakita ko ang relief sa mukha ni Red habang kinukuha ang fragment, kahit alam kong mabigat ang naging kapalit nito. Matapos umalis ni Kapitan Red para ibigay ang fragment kay Lord Luminous, naiwan kaming apat. Nag-aalala ako kung paano ko maibabalik ang aking lakas. Tinanong ako ni Ellie kung may natatandaan ako sa huling bahagi ng laban, pero ang totoo, blanko ang isip ko. Huwag kang mag-alala, Kay. May dala ako para sa iyo, masayang sabi ni Mari. Naglabas siya ng isang bote ng itim na likido. Sabi ni Ellie, lason daw yun o toxic waste na kinuha sa tambakan, pero alam ko ang pakiramdam nito. Ininom ko ang malapot na tinta nang walang pag-aalinlangan. Agad kong naramdaman ang daloy ng enerhiya, bumalik ang itim na kulay ng aking buhok. Buhay na muli ako, hindi ko inaasahan ang biglang pagsabog ni Gale. Nilapitan niya ako at konelyuhan ng napakahigpit. Kitang-kita ang puot sa kanyang mga mata habang tinitingnan ang aking braso na ganap ng gumaling. Sino ang humingi ng tulong mo? Sigaw niya, naguluhan ako. Sinubukan kong ipaliwanag na gusto ko lang tumulong pero lalo lang siyang nagalit. Pakiramdam ko, nasaktan ang kanyang pride dahil iniligtas ko sila. Pagkatapos akong bitawan, padabog siyang lumabas. Kahit si Ellie ay hindi alam ang gagawin sa kanya. Nang kaming dalawa na lang ni Mari ang naiwan, kasama si Nero, naisipan kong ibigay ang pasalubong ko sa kanya. Kinuha ko ang bag mula sa tabi at inilabas ang mechanical core mula sa dambuhalang robot na pinabagsak ko sa ruins. Nanlaki ang mga mata ni Mari sa tuwa. Alam kong magagamit niya iyon sa kanyang mga imbensyon. Sa wakas, naging payapa rin ang lahat. Sa kabilang dako ng lungsod, naglalakad si Kapitan Red patungo sa isang silid na puno ng gintong liwanag. Doon, hinarap niya ang isang napakaganda at makapangyarihang babae na si Lord Luminous. Iniulat ni Red na matagumpay nilang nakuha ang fragment at mayroon na silang paraan upang buksan ang mahiwagang Black Witch's Curtain. Pinapanood ko si Mari habang halos pumasok na ang buong mukha niya sa loob ng mekanikal na core na dinala ko. Masusi niyang kinalas ang bawat pyesa nito ng paisa-isa. Bakas sa kanyang mukha ang pagkamangha, para bang nakakita siya ng isang himala. Sabi niya, perpekto raw ang pagkakagawa nito at tagmang-tugma sa mga sinaunang teknolohiyang nababasa niya sa kanyang mga lumang libro. Kahit tinta ang panggatong nito, gaya ng mga makabagong makina, iginiit ni Mari na ang husay ng core na ito ay higit pa sa anumang teknolohiya sa kasalukuyan. Hindi siya makapaniwala na ang sistemang ito ang nagpapatakbo sa mga guhol ng golem gamit lamang ang kupas na tinta. Nakasandal lang ako sa gilid kasama si Nero. Sa totoo lang, naiinip na ako. Para sa akin, mukha lang itong ordinaryong core. Sigurado ka bang espesyal yan? Baka naman luma lang talaga, pang-uyam kong biro. Agad akong sinagot ng pabalang ni Mari. Amateur, sigaw niya habang iwinawasiwas ang kanyang wrench sa akin. Ipinaliwanag niya na ang pagtuklas ng ganitong relikya ay napakadalang, isang bagay na kahit ang mga sikat na pioneering core ay maaaring makatagpo lamang ng minsan sa isang taon, o hindi pa sa buong buhay nila. Napalayo ang isip niya, tila ng arap na sana ay nabuhay siya sa panahong karaniwan pa ang ganitong teknolohiya. Bakit hindi na lang natin ibenta? Siguradong malaki ang halaga niyan, mungkahi ko. Halos magliyab ang mga mata ni Mari sa galit. Idineklara niya na walang tunay na tekniko ang pipili sa pera kaysa sa pagkakataong pag-aralan ang gayong kayamanan. Marami na raw siyang ideya at nangakong gagamitin ang matututunan niya para gawan ako ng pinakamahusay na kagamitan. Napangiti na lang ako ng lihim. Ang makita siyang ganoon kasaya ay sapat na kabayaran para sa lahat ng hirap na dinanas kung makuha lang ang core na yun. Babalik ako mamaya, alam ko kay Mari habang naghahanda kaming umalis ni Nero. Paalis na sana ako nang bigla niya akong pinahinto. Seryoso ang kanyang mukha. Sinabi niya na noong nagpunta siya sa Shadow District para kumuha ng tinta, may lumapit sa kanyang grupo ng mga estranghero. Noong una, akala niya ay mga siga kaya nilabas niya ang kanyang baso,
pero nagulat siya nang malamang kilala na siya ng mga ito. Ang pinuno raw nila ay isang lalaking naka-top hat. Mahinahon itong nagtanong kung kaibigan ko ba siya at sinabing nais nilang makatagpo ang tagahawak ng itim o ang wielder of black. Inamin ni Mari na masama ang kutob niya kaya agad siyang tumakas. Naramdaman ko ang kaba at agad ko siyang pinagalitan. Bakit ka pumunta doon ng mag-isa? Delikado ang Shadow District. Apurahan ang lakad ko, okay. Depensa niya. Binalaan niya ako na umiwas sa sinumang kakaiba. Tumanggo ako at lumabas ng workshop, dala ang bigat ng kanyang mga salita. Habang naglalakad palayo, hindi maalis sa isip ko ang mga taong naghahanap sa akin. Pero naisip ko, kung talagang may kailangan sila, sila mismo ang maghahanap sa akin. Pagod na ang katawan ko, ang tanging gusto ko na lang ay makauwi at magpahinga. Habang binabaybay ang mga kalsadang industrial, naramdaman kong tila may nagmamasid. Napansin ko ang isang grupo sa isang iskinita. Dumami na ba ang mga palaboy dito? Inisip ko kung may gulo ba sa ilalim ng lupa kaya sila napadpad sa ibabaw. Biglang sumungaw si Nero mula sa hood ko. Nag-ingay siya at itinuro ang kanyang paa sa isang madilim at makitid na iskinita. Nagatubili ako, alam kong mapanganib ang mga ganoong lugar, pero dahil sa pagpupumilit ni Nero, wala akong nagawa. Nagpa siya akong subukan ng isang teknik na develop ko. Nag-focus ako, tinipon ng madilim na enerhiya sa loob ko, at idinirekta ito sa aking mga mata. Inverted vision. Biglang nagbago ang paningin ko, ang kaliwang mata ko ay nagliwanag ng nakakangilabot na kulay puti. Sa loob ng madilim na iskinita, may nakita akong isang makinang na presensya, naglalabas ito ng kulay bahagharing liwanag. May isang babaeng nakatayo roon, mapatla ang buhok at nakasuot ng eleganteng damit. Lord Luminous, tawag ko pero hindi siya sumagot. Tumalikod siya at humakbang papasok sa isang portal ng liwanag. Hindi ako nag-isip, hinabol ko siya at tumawid sa portal. Nalaglag ang puso ko sa nakita ko. Wala na ako sa maruming iskinita. Napunta ako sa isang surreal na mundo na puno ng mga lumulutang na liwanag at metatiyog na haligi. Lumingon ako pero naglaho na ang portal. Wala na akong atrasan. Hinarap ako ng babae. Anak ng itim, bati niya. Nanigas ako. Doon ko napagtanto ang katotohanan, ang babaeng nasa harap ko ay walang iba kundi si Celestia, ang maalamat na pinuno ng Shining City. Biglang nagreaksyon ang katawan ko sa presensya niya. Ang liwanag niya ay parang lason sa akin. Binalot ng itim na static ang isipan ko at narinig ko na naman ang mga boses sa loob ng ulo ko. Lemunin mo ang liwanag, utos nila. Napansin ni Celestia ang pagbabago sa akin pero nanatili siyang kalmado. Kamangha-mangha, bulong niya. Inobserbahan niya na buhay pa rin ako sa kabila ng paglamon ng kadiliman sa akin, at inihambing ang aura ko sa itim na mangkukulam na si Nyx. Tinaas ni Celestia ang kanyang tungkod. Isang dambuhalang bug zone ng purong liwanag ang kumawala rito, at parang himalang natahimik ang mga boses sa loob ng ulo ko. Nang mahimasmasan ako, nagpasalamat siya sa akin. Inilabas niya ang isang kumikinang na Stella fragment mula sa isang ripple ng liwanag. Malaki ang utang na loob ko sa iyo sa pagbawi nito, sabi niya. Ibinunyag niya na kahit ang isang luminous na tulad niya ay hindi kayang buksan ang tabing ng itim na mangkukulam. Ako lang daw ang nakagawa nito. Ang mga Stella fragment ay nakatago sa buong Blacklands, at ang mga nakuha ng lungsod noon ay bunga lamang ng swerte. Ako ang naging susi nila. Upang ipakita ang halaga ng nakuha ko, dinala ako ni Celestia sa isang mataas na plataporma. Mula roon, nakita ko ang buong Shining City. Sa labas nito, nakapaligid ang dambuhala at nakakatakot na pader ng kadiliman, ang Blacklands. Itinaas ni Celestia ang Stella fragment. Isang dambuhalang haligi ng puting liwanag na may kulay bahaghari ang sumabog patungo sa langit. Naramdaman ko ang malakas na shockwave na halos tumangay sa akin. Sa harap ng aking mga mata, ang malawak na pader ng kadiliman ng Blacklands ay literal na naitulak paurong ng puwersa ng liwanag na iyon. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na kung gaano kalakas ang bagay na hinahawakan namin.